Well, number one, you don't walk out, no? You are senators, eh. Ang talagang laban, talagang laban, ang debate, ang tagisan ng talino at talas ng pag-iisip nasa plenaryo at wala sa pag-walkout, no? Nung nag-walkout sila, para na lang nilang sinabi talaga na wala silang sapat na kakayahan, no, na idepensa yung kanilang posisyon. Although I think naman meron din naman silang gustong ipunto, no, pero hindi kasi sa pag-walk out, when you walk out, immediately the mandate and the function given to you by the government, parang mo na rin siyang tinatalikuran, ano. So, yun yung nakakalungkot kasi sa mga politiko natin ngayon, sa mga senators natin ngayon, lalo na sa minority, no, na parang sinasabi nila na ayaw nila ng drama, pero I think walking out is the highest form of drama, no? Theatrics, no, kumbaga, and optics. Pero where does it get us? Nothing, no? Kasi walang na-resolve, no? Unless and kung sana nag-usap, nagdebate, nagkaroon ng mga rebuttals, at least naipakita rin sa taong bayan sana yung positioning nila. Pero you don't just simply walk out, because walking out is also walking away from your function and your mandate as a senator. Ano po yung masasabi nyo po? Nataon lang ba or itinaon? Ito pong pagkakaharap sa mga reklamo at kaso ng mga nasa majority sa pahayag po kahapon ni Senadora Amy Marcos, yung nagkakaroon daw po ng case build-up laban sa mga majority senators. Ano po masasabi niyo po rito, Prof? In politics, wala pong tayong tinatawag na coincidence, no? Everything is deliberately planned, everything is executed with precision. Hindi po ako naniniwala dito, no, na ngayon lamang, because alam naman natin na matagal na panahon na silang nababanggit, no. So kung talagang desidido ang gobyerno na to na talagang panagutin sila, dapat dati pa na i-file yung mga kaso. Pero bakit hinayaan pa na magkaroon ng realignment at pagbabago ng liderato dito sa Senado, at nung nakita nila na itong mga tao na to, no, pumapabor ngayon sa majority, sa kanila atakihin at sasampahan ng kaso, maliwanag, you're weaponizing the legal process. You're weaponizing the legal system to your favor, no, to exert pressure among the senators. Hindi ko lang maintindihan kung sila ba'y hindi nag-iisip, no, o kulang ba talaga sila sa sapat na talino at paggabay na ginagawa nila to nang hindi ba nila nauunawaan yung implication nito at saka yung impression na at perception na ibinibigay nito sa publiko, na para tayong nasa isang mini martial law, diba? Na yung mga kumakalaban sa gobyerno, kanilang aatakihin, at gagamitin nila lahat ng possibilities, no, para lang masiguro na sila ay papabor sa kanilang agenda. And I think this is not something that we expect from the government, no, especially nga ngayon na ito nga medyo pasimula na yung impeachment, pasimula na yung Senate Blue Ribbon Committee. Siguro kinakailangan talaga rin that Senate President Alan Peter Cayetano and the rest of the majority, they need to hold their ground, no. They need to hold their ground, and they need to really put up a good fight back against this very oppressive and arbitrary ruling na ginibigay nitong pamahalaan ni Bongbong Marcos sa atin. Opo, Prof, tingin niyo po gumagawa ng maraming kalaban ang kasalukuyang administrasyon at mga kaalyado nito? Well, yung paggawa niya ng kalaban, incidental lang 'yon, sa kanyang hangarin talaga. Deliberate kasi deliberate talaga yung kanyang attempt na siguruhin na yung kanyang self-preservation will be done way after the 2028 elections, kasi alam ni BBM na sa dinami-dami ng mga kasalanan, pagkakamali na ginawa niya sa mga Dutertes,
At kapag nanalo ang mga Dutertes, maliwanag kung anong mangyayari sa kanya. No? At hindi lamang ito tahasang pagganti ng mga Dutertes. Ito ay pagpapanagot doon sa maraming kasalanan na, na ginagawa niya at ginawa niya sa ating bayan. No? Na maaaring sa ngayon walang nangangahas na sabihin at ilatag itong mga pagkakamali ito ng gobyerno dahil nga sa takot, no? O dahil sa intimidation o dahil na rin sa ginagamit niya yung resources ng gobyerno para patahimikin lahat, no? Pero immediately kapag nawala na yung kanyang kapangyarihan, kapag natapos na yung kanyang termino, dito talaga siya nangangamba, no? Kaya nga ginagawa niya lahat ng pwedeng gawin to ensure, no, na si VP Duterte ay hindi makakatakbo at hindi siya mananalo para sa kanya, no, at sa kanyang mga kaalyado. It's interesting to note, no, kung after this administration at kung sakali man na manalo nga itong si VP Sara Duterte, I'm really interested kung saan pupunta itong mga tao na to, no? Kung ano yung mga exit plans nila at kung saan lupalop kaya ng mundo sila magtatago, no? Isa-isa. Opo, huling topic na lamang po yung nangyari po sa Senado kamakailan noong Wednesday po, no? Wednesday or Tuesday po, Prof, no? Ano po yung masasabi niyo po dito sa naging pag-walkout doon po sa sentro ng debate dahil hindi sila magkasundo doon sa rules, magkakaroon sana ng botohan, pero para maagapan ba yung botohan, nag-walkout para ma-question yung quorum, Prof? Well, number one, you don't walk out, no. You are senators, ang talagang laban. Talagang laban, ang debate, ang tagisan ng talino at talas ng pag-iisip nasa plenaryo at wala sa pag-walkout, no. Nung nag-walkout sila, para na lang nilang sinabi talaga na wala silang sapat na kakayahan, no, na idepensa yung kanilang posisyon. Although I think naman meron din naman silang gustong ipunto, no, pero hindi kasi sa pag-walk out. When you walk out, immediately the mandate and the function given to you by the government parang mo na rin siyang tinatalikuran, ano. So, yun yung nakakalungkot kasi sa mga politiko natin ngayon, sa mga senators natin ngayon, lalo na sa minority, no, na parang sinasabi nila na ayaw nila ng drama, pero I think walking out is the highest form of drama, no? Theatrics, no, kumbaga, and optics. Pero where does it get us? Nothing, no? Kasi walang na-resolve, no? Unless and kung sana nag-usap, nagdebate, nagkaroon ng mga rebuttals, at least naipakita rin sa taong bayan sana yung positioning nila. Pero you don't just simply walk out, because walking out is also walking away from your function and your mandate as a senator. Prof, si Jade Polit ito. Yung naging pahayag o baga pasabog ni Senator Amy Marcos patungkol nga doon sa umuugong na pagbabago sa konstitusyon o pagsusulong nitong CONAS, Prof. Sa tingin po ninyo, may credibility po yung kanyang mga naging pahayag, lalo na't ilan po sa kanyang mga kasamahang senador o particular na yung nasa Senate minority ay nababanggit na nakikipag-usap, nakikipagpulong din sa speaker ng Kamara? Well, actually, hindi natin masasabi, no, kung ano ba talaga yung sources niya, pero kasi ako naniniwala ako kung wala namang talagang usok, no, walang apoy, no, or vice versa, kung walang apoy, walang usok, no. So in short, maaari talaga naman na may mga ganitong pag-uusap na nangyayari, and it's a good thing that Senator Amy Marcos was able to immediately quell this, no, by staging this I would say a master class in this particular matter, no, kasi hindi basta-basta yung ginawa niya ron, no? And she presumably led the senators, especially the minority, to the trap, no? And if the design is really to make the public understand na meron talagang ganitong nagiging usapan, I think nakita na ilabas niya to
at the same time, naipakita rin niya na sa publiko na itong mga tao na to ay hindi pala sila sang-ayon dito, or in short, they're not inclined to support this, ano. So ibig sabihin, kapag maglalabas ng galintulad na pahayag later on itong mga senators, this time approving or agreeing, no, to the NOEL or dito sa charter change, ibig sabihin kinokontradiktan nila yung kanilang mga naunang pahayag. Opo, at huli na lang, kung sakali man, for the sake of discussion lamang po, Prof, kung mapalitan yung Senate President ulit mula sa minority ngayon, at siyempre magkasundo yung nasa Kamara at Senado, may possibility ho ba kayo nakikita na mailulusot, maitutuloyan? Hindi ho ba magkakaroon na ng issue tungkol doon sa paraan ng pagboto? Well, of course, there will always be that question, ano, and yun nga, kaya kailangan tignan talaga natin dito yung rules na umiiral sa Senado. Na sa totoo naman, pwede naman talaga nilang i-modify. I mean, under own recourse, pero syempre dadaan talaga tayo sa tamang proseso, no. So, I think the majority knows this, no, and that they should not also be railroading things, no. Kasi hindi dapat nila laruin yung laro ng minorya, no? Kasi ang nangyari ngayon talaga highly polarized yung dalawa, no? Talagang kita natin yung divide. Pero the point is, the majority should stick to what is right. And just let the minority do their theatrics, no? At saka itong kanilang mga baby effects, no? And wala naman tayong magagawa, no, regarding this. Pero ang mahalaga is masiguro talaga that the Senate leadership remains with Alan Peter Cayetano, and at the same time that they retain the control of the majority. And I think with the way the minority is acting right now, mukhang mas mahihirapan sila makakuha ng mga tao na natatawid sa kanila. Kasi with the statements and with the allegations that is being hurled to the majority, I think the minority is right now making more enemies than friends. At nakikita po ninyo na mas naging independent na ang Senado ngayon at mas tumaas yung standard. Baga opposite po sa mga sinasabi po ng mga kritiko nila. Actually, no, although syempre ang narrative lagi rito ng minority is that sila lamang yung may integridad, na sila lamang yung merong may dignidad, ano, na manungkulan. Pero ano bang dignidad at ano bang integridad meron nung panahon ni Soto at ni Panfilo Lacson na pinagtakpan nila lahat ng mga usapin dito sa flood control? Nasaan ang integridad, nasaan ang dignidad kung nagpagamit ka sa mga tao na talagang masasabi nating arkitekto ng pagnanakaw sa ating kabanang bayan? So, hindi pa rin nagbabago, no, yung claim ng minority, no. Syempre nandiyan si Bam Aquino, nandiyan si Kiko Pangilinan, yung moralistic parang high chair nila na parang sila lang yung magaling, all the rest is marumi, all the rest is hindi tama, diba? Na para bang sila lamang yung may integridad at dignidad, no? And it's a good thing nga, no, na ibinilik ni Senator Loren Legarda sa kanya yung ginawa niya noong 2004 kay Senator Loren Legarda. At maganda paminsan-minsan, no, na nabibira at saka nababara itong si Senator Kiko Pangilinan para naman medyo nababawasan yung kanyang angas at yung kanyang akala mo napakahusay at napakagaling at napaka-pino ng kanyang pagkatao. Pero yun ang kailangan natin siguro talaga makita rito, na saan ba nanggagaling itong mga claims na ito ng minority. Ayan, siguro Prof, yung huling mensahe sa lahat ng ating mga kababayan na inaasahan ba natin na talagang hindi na matatapos itong ganitong problema natin sa politika sa ating bansa?
Well, kapit lamang po, no? At medyo this is going to be one long ride, ika nga, no? Especially right now, nakitang-kita na talaga natin the lines have already been drawn, especially in the Senate, and we just hope, no, na maging maayos pa rin naman. Ang goal naman talaga natin dito is makita na maging maayos ang ating bansa. Na siguro kinakailangan lang na talaga natin na for now magtiis muna, 'di ba? Hanggang sa matapos itong kalbaryo na dinadanas natin ngayon, and hopefully naman by 2028 magiging maayos na sa atin ang lahat. Yun lamang po at maraming salamat. Good morning po. Thank you, Prof. Good morning po sa inyo. Mga kababayan, si Professor Froilan Calilong, isa pong political analyst ang ating nakasama.